Mo, isang empleyado ng bangko ang nagreklamong naloko ng alahera na nagbebenta ng kanyang mga produkto online. Kuwento ni Dennis Ortiz Luis na ispatan niya ang nasabing bentahan ng gintong alahas sa Facebook. Naengganyo siyang bumili ng alahas dahil may promo ito. Bumili siya ng iba't ibang alahas na may kabuang halaga na 18,000 pesos. Nagtiwala naman daw siyang magpadala ng bayad sa seller dahil tugma ang account name nito sa ipinakitang ID. Pero ang masaklap, matapos niya magpadala ng pera, walang dumating na alahas para sa kanya. At eto pa ha, binilak rin daw siya sa Facebook page ng seller. Ilang beses po naming sinubukang kunin ng panig ng alahera pero hindi siya tumutugon sa mga mensaheng aming ipinapadala. Samantala ngayong umaga, makakasama po natin si Dennis Ortiz Luis. Dennis, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, Dennis. May update na ba? Na-contact mo na ba o nag-reach out na ba itong alahera sa'yo? Wala po. Talagang after nung Thursday na transaction namin, Friday ang usapan namin na ipa-deliver niya. Nung hapon din po ng Friday, ni-block na po niya ako sa Facebook eh. So talagang after nun, wala na po akong contact sa kanya. 12 days. Oo. 13 days, walang pakutob, walang paramdam ha? Talaga naman. Wala. Opo. Actually, hindi lang po ako yung naloko niya. Kasi nung time na, nung Friday na yon, Saturday, nagsabi na ako sa mga friend ko eh, na na-scam ako. So sila trinay nilang i-message yung page. Nagre-reply pa sa kanila po eh. Oh. And then, nag-post din kasi ako sa mga ibang site ng scammer or pinapa-legit check yung page nila. May nag-reply sa akin na 2. And then, sila din daw ay na-scam. Yung isa, 47,000 taga Tugigaraw. Okay. So, anong mensahe mo ngayon, Dennis, dito sa seller na ito at sa page na ito na nagbebenta sa'yo na hanggang ngayon ay wala pang update o feedback mula sa'yo, mula sa kanila? Darating din naman ang pagkakataon, mahuhuli sila. Huwag silang makampante na lahat ng tao maloloko nila. At sana matulungan ako ng bangko kung paano nakapag-open yung tao na yon, naggamit kasi hindi ka naman makakapag-open ng bank account kung hindi ka magpapakita ng legit na ID. Sana mas maging strict ang bangko sa pag-open ng account sa kanila at magkaroon sana ang BSP ng patakaran kung paano pwedeng habulin yung mga bank account na gumagawa ng mga scammer na doon dinideposit para at least mahabol man lang sila. Tsaka Dennis, hindi naman biro ang 18,000 pesos, pinaghirapan Actually po, ito. hindi lang siya 18,000 ang naipadala ko sa kanila. Nung hapon kasi na yon, sabi ko kasi dahil nagustuhan ko yung promo nila na 2-3, nag-order pa ako ng isang bangle. So nagpadala pa ako ng additional 13,800. Oh my God! Total in all, nasa 32,860 yung naipadala ko sa kanila that day.